Again, what is distraction? Something that directs one's attention away from something else. Salamat din po sa buhay. Wala, di ba na Robert? Purihin po ang Panginoon. To tell you honestly, hindi lang kami apat na magtotok na. Pagkatapos po ng mga nagsipag-aral na ito, purihin ang Panginoon. Kasama na rin si Brother Robert. Madadagdagan po ang mga preachers na natin dito at mga speaker natin dito. Sa pangalan ni Jesus. Madadagdagan po sa kapurihan po ng Diyos. Nagkakaintindihan po ba tayo? Can you say amen? Hallelujah. Pinag-aralan po natin kahapon yung mga form ng distraction. Pinanggit po natin. Unang-unang si Satan. Pangalawa, yung ating thoughts o yung ating mga iniisip. Pangatlo, yung temptations. Pangapat, yung circumstances. Dagdagan po natin. Panglima, other people. Other people will distract us. Pagsabi nga sa tabi mo, other people. Yung ibang tao, maaaring tayo po yun. Maaaring tayo po mismo, nakakadistract din po tayo sa ating kapwa. Tama po? Hindi po natin nalalaman. Kaya nga merong awiting nosy palasi. Diba? Tama? Ano yung opening ng nosy palasi? Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Ano pa kasunod? Basta alam mo lang ang tamang ginagawa mo. Sabi mo nga sa katabi mo, ignore them. Sabi mo, ignore them. Sila yung may problema pagka sila yung ginagamit ng distraction sa ating buhay. Tama? Tama po? Sa Bible, napakaraming ang babasa natin na sila mismo ang naging distractions. Halimbawa, sa buhay ni Nehemiah. Sa Nehemiah chapter 6, verses 2 to 3, itong si Sanballat at yung isa pang kasama niya ay nagdulot ng malaking distractions kay Nehemiah. Pero ano sabi ni Nehemiah? Kuya, pakibasa. Nehemiah chapter 6, verses 2 to 3. Kaya nagpadala sila sa Sanballat at Geshem na ganitong mensahe sa akin. Gusto namin magpakita sa iyo sa isang layon ng kapatagan ng mono. Ngunit nalaman ko na may balak silang masama sa akin. Kaya nagsubo ako ng mga mensahero para sabihin ito sa kanila. Mahalaga ang ginagawa ko ngayon. Kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipigil ang paggawa para lang pupunta riyan. 4 na beses nila akong pinadala ng ganong mensahe. At 4 na beses ko rin silang pinadala ng parehong sagot. Sa pang-5 beses, pinapunta ni Sanballat sa akin ang alipin niya na may dalang sulat na nakabukas na at ito ang nakasulat. Ipinagtapat sa akin ni Geshem na kahit saan siya pupunta, ay narinig niyang ikaw ang mga Hudyo ay nagbabalak mag-alsa. At yan ang dahilan kung bakit muli ninyong ipinatayo ang pader. At ayon sa narinig niya, gusto mong maging hari ng mga Hudyo. At pumili ka pa ng mga propeta na mapuproklama sa iyo sa Jerusalem. Okay na ba yan? Ayan. 4 na beses siyang dinidistract. Itong mga taong ito, 4 na beses din siyang sumasagot. Ibig mong sabihin, hindi po siya nagpapadistract sa kanila. Hinayaan niyang magawa ang kanyang tungkulin para po sa Diyos. In-ignore niya ang mga taong ito. Nagkakaintindihan po? Kaya, ipinapakita po sa atin ang kahalagahan na ano man ang ating ginagawang mabuti, lalo ito ay para sa Diyos, lagi po natin itoon ang ating focus sa Kanya. What is focus? Focus means, who is the center of our activity? Who is the center of our activity? Sino ang sentro ng lahat ng ating pagkilos at ang lahat ng ating paggawa? Dapat po una sa lahat ay ang Diyos. Can you say Amen? Amen. Pag lagi tayong nakapokus sa Panginoon,
Hebrew 12:2, fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Binabanggit ko po ito parati. Pag nakatuon ang ating mga mata at ang ating mga mata ng pananampalataya sa Diyos, meron tayong word of encouragement, meron tayong word of salvation, meron tayong word of direction, at meron din tayong word of hope. Kaya ngayong gabi, tanggapin nyo ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. And we say, Amen. Another form of distractions, yung carnal things of the world. Yung mga carnal na bagay sa mundong ito. Sa 1 John chapter 2 verses 15 hanggang 17. Ito ay nagdudulot po ng malaking distraction sa atin. Nabanggit ng ating mga kapatid kanina, ni Brother Robert, Sister Blumen. Alam po ninyo, in a way, yung mga gadgets po natin, yung ating mga cellphone, television, and so on and so forth, in a way, minsan talaga nagdudulot po yan distractions sa buhay po natin. Lalo pag meron tayong mabuting ginagawa. Una, para sa Diyos at para sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga sarili. Tama po? Tignan yung sulat ni St. John sa 1 John 2:15 to 17. Ano yung mga karnal na bagay na ito na nakaka-distract sa atin? Basa ko yan. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga mundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahanap ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos mabubuhay magpakailanman. Ano yung mga distraction? Yung lust of the flesh, lust of the eyes, at yung pride of life. Yan yung mga karnal na bagay. Kaya di-distract pati tayong mga anak ng Diyos. Nagkakaintindihan po? But again, we thank God na binibigyan niya tayo ng lakas o kalakasan, space o way out para tayo po'y manalo sa laban na ito sa pangalan ni Jesus. Another form of distractions, yung ating fleshly desires, yung gawa ng ating laman. Nakaka-distract din po yan. Malakas po ako magsugal. Alam ng nanay ko yan. Sabi ko nga sa inyo parati, nung panahon nasa PNP pa ako, merong libreng asukal, merong libreng bigas. Nung una, inuuwi ko po yun sa bahay. Tuwa-tuwa yung nanay ko. Purihin ko ang Panginoon. Nung maglaon na, hinahanap niya na, wala na ba kayong bigas? Wala na ba kayong asukal? Sabi ko, wala na. Pero ang totoo nun, binibenta ko na po ng mas maaga pa. Gumagawa ko ng latent authority. Ay, andito pa rin ang pare ko. Kasama ko pala itong nagbibenta rin ng bigas sa tatupalit. Purihin ng Panginoon. Kasama ko yan, binibenta namin ang aming mga bigas at asukal. Pati na yung aming sweldo ng mas maaga. Pati na yung mga differentials. Alam niyo yung differentials? Ano ba? Meron kang nalaman na, uy, magbibigay ng ganito. Yun ang differentials. Kaya pati kami, nagka-differential. Binibenta po namin ng mas maaga. Gumagawa kami ng written authority. Saan po namin dinadala? Sa sugal, sa beer house, at sa mga bisyo. Doon po na pupunta. Sinasabi ko sa inyo parati, 7 taon ako sa PNP, halos inikot namin ng Escolta, Avenida, Santa Cruz, Chinatown, Binondo, Ermita, Malate. Laman kami ng beer house. Kaya imbis ako makauwi ng mas maaga, umuwi ako ng umaga na. Tapos hihingi ako sa nanay ko,
wala na akong pamasahe pagpasok sa PNP. Pero salamat po kay Lord, ang Diyos po iligtas, di ba? Kaya nga siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo para tayong lahat ay maligtas at mapatawad sa ating mga kasalanan. And the rest is history. Again, sinasabi ko sa inyo, 30 years plus, to be exact, 33 years na akong nagsaserve kay Lord. May mga pagkakataong distracted tayo, may mga problemang nangyayari, hindi nawawala yan. Pero salamat pa rin po kay Lord. Nakatayo pa po tayo. Nakatayo pa rin ang abang lingkod na ito. Sa pangalan ni Jesus, let me say, amen. Ano sabi ng James, chapter 1, 14 to 15, kuya, tungkol dito sa gawa ng laman, basa, of fleshly desires. Santiago 1, 14 hanggang 15, kuya. Natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Natutokso ang tao kapag nahihikayat siya o nadadala ng sariling pagnanasa. Minsan lumapit sa akin yung kumpare ko, pinato ko siya ng logbook. Ang init ng ulo ni Panginoon Lely, hindi niya alam, talo na ako sa sugal ko ng Panginoon. Pinato ko siya ng logbook ko. Pero hanggang ngayon, magkasama kami. Ang init ng ulo. Kasi nga po, nagsusugal kami pare-parehas. Purihin po ang Panginoon. Kasi po sa, hindi ko na babagitin yung lugar mismo. Meron pong air condition doon na kwarto sa PNB. Direct na kasi doon yung mga aircon eh. May kwarto doon maliit, ginawa namin mini casino. Doon kami nakikita-kita ng mga mahilig sa sugal. Nagtatago kami sa likod ng air condition room. Isang maliit na kwarto. Doon pa lang, natalo na po ako. Halos wala po akong naiuwi sa bahay. Pero ngayon po, sa kapurihan ng Diyos, nakakatulong na po tayo sa ating family. Sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Kaya, pagsabi nga sa tabi mo, ingin mo yung biyaya ni Lord. Sabi mo, magtatagumpay ka sa gawa ng laman. Tama? At kaya-kaya po nating pagtagumpayan yan sa pangalan ni Jesus. Bakit? Nagdagan natin yung ating pagninilay kagabi. Bilanggit ko sa inyo, mayroong mabuting distractions. We need to recognize, take advantage, good distractions. Luke chapter 10, 8 to 42, wala pong iba kundi si Jesus. Yun po yung unang pagninilay. Pangalawa, we need to eliminate whatever distractions we have. Pakisabi nga sa tabi mo, eliminate whatever distractions you have. Kailangan nating alisin, sabi nga ni Mr. Ruben, tanggalin, iwaksi. Labanan po natin yan. Kaya-kaya naman po natin yung mapagtagumpayan sa tulong po at biyaya ng Diyos, di ba? Sa pangalan ni Jesus. Tama po? Kaya po natin yan kasi yung biyaya po ni Lord. Kami po umuubos ng case ng beer sa eskolta. Kami po nagsasara ng eskolta. Tapos papasok po kami sa PNP, babalik kami doon sa PNP. Chikahan kami sa mga nililigawan namin noong time na yun. Ganun ang aming istorya. Kasi marami pong trainee noon sa PNP, mga taga-UE, SAFESCO, mga taga-UST, FEU, nagtitrainee sila sa PNP. Kami po, nung mga time na yun, medyo cute pa kami nung time na yun. Sama-sama kami, ang dami-dami po namin tinatawagan pag kami po ilasing na. Kami po ng mga kumpare ko, mga 7 kami. Hallelujah. Pero salamat po kay Lord. Ang Diyos po ay talagang nagbabago ng buhay ng tao. Tama? Pakisabi nga sa tabi mo,
kailangan mong iwasan. Sabi mo. Sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 2, verse 22. How can we eliminate bad distraction? Sabi dyan, flee the evil desires of youth. Iwasan ang pita ng kabataan o ng kabinataan. Pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Iwasan ang pita ng kabinataan, pagsumikapan. Ano yung magsusumikapan? Pananampalataya. Ano pa? Pag-ibig. Kasama ng lahat ng mga taong tumatawag sa Diyos na may malinis na puso. Pinaiiwasan. Tama? Kaya kung mahilig tayo na bumarkada, sabi ng ating kapatid si Brother Robert, nag-aaral ka, bigla kang iyakap, kung hindi ka sana sumama, maganda sana yung grades mo, nakapagtapos ka sana ng mas maaga, mas mataas ang iyong mararating, and so on and so forth. Tama po yun eh. Can you say amen? Kung marunong tayo magsabi ng ayoko o ng no, minsan nadadala po tayo ng ating laman. Tama? Kaya sabi ni St. Paul sa mga taga-Ephesians, paano natin iiwasan? Paano natin i-eliminate? Ephesians chapter 4, 31 to 32. Pakibasa mo ko yan. Efeso 4. Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob. Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob. Pati yung samaan ng loob, ano yun eh? Parte yun ng distractions namin sa buhay eh. Tama? Sagot! Sabi, alisin ninyo, eliminate ninyo, tanggalin ninyo. Ano pa kuya? Galit, kaaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Kita po niyo yung turo ni Paul. Pagdating sa verse 32, ano sabi? Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Sa halip, maging mabait, maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. At magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo. Pagpapatawad sa atin ng Panginoon, kaya natin ginugunita ang pagkakabayubay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tama po? Dahil tumanggap tayo ng kapatawaran sa Diyos. Can you say amen? Kaya pagsabi sa tabi mo, matuto ka rin magpatawad. Sabi mo, tutunan po tayo magpatawad. Alam po niyo, ang pagpapatawad nagpapagaling. Tama? Ang lubong dulot ng sakit sa ating buhay ay kawalan ng pagpapatawad. Pero salamat po kay Lord, tinuturuan tayo magpatawad. Biyaya po ng Diyos yan. Mahirap gawin, pero hingin natin ang biyayang ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Can you say amen? And I tell you this, gumagaling, lumalakas, binibigyan ng bagong buhay ang taong marunong magpatawad. Can you say amen? Amen! Hallelujah! Pangatlo, faith matters. Faith matters. Malaki po ang nagagawa ng pananalig. Tama? Yung mga nagpatotoo dito kanina, lahat po yan, bunga ng pananalig yan eh. Bunga ng panalangin natin yan sa isa't isa eh. Kaya pinagaling yung asawa ni Ate Adele, asawa ni Ate Mila, asawa ni Ate Evelyn, asawa ni Sister Vivian. Lahat po yan ay bunga ng faith nila, faith nating lahat kay Jesus, yung ating sabayang panalangin. Can you say amen? Noong January 2020, sinabi sa akin ng Diyos, magsabayan kayong manalangin ng sabay-sabay. Lahat kayo, general prayer ang gawin nyo, corporate prayer ang gawin nyo. Yung iba po, pinagtatawanan lang ako eh. Sabi sa akin, ayoko namang sumabay sa inyo kasi nagpupray naman ako ng personal. Okay, sige.
Pero tingnan po ninyo, pagpasok ng Marso, April, COVID na. Tama po? January, sinabi ng Diyos sa atin, sabay-sabay kayo magdasal, kayo mga taga-Jesus Wonderful, kayo mga taga-New Life, alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon, 9:30 ng gabi, January 2020. Yung pala, pagdating ng Marso, April, lockdown na tayong lahat, quarantine tayo. Tama po? Hanggang ngayon po, nagsasabayan pa rin ang panalangin ito. Sa mga hindi po nakakaalam, kami po nila Sister Lumen, sumasabay kami sa mga taga-New Life, sa mga taga-ibang taga-Jesus Wonderful Ministry. Meron po nag-lead sa group chat ng New Life. Pag ganong oras, meron po nagsasabi, pray na po tayo. Pagka walang mag-lead at sasabihin, pray na tayo, pumapasok po, sinasabi ko, pray na tayo. Minsan si Ate G, yung pinaka-leader ng New Life, pumapasok din po, pray na po tayo. Pero hinahayaan mo lang po basahin at hinahayaan mo lang po tignan kung sino yung nagsasabing pray na po tayo. Lahat po sila isa-isa. Kasama ng mga JIW. No? Kaya kayo rin po, hinikayat namin sumabay. Hanggang ngayon po. And again, I will tell this. Lahat ng pinag-pray natin na tinamaan ng COVID-19, isa na dyan yung umawit kanina, si Sister Tess, nagka-COVID yan, kasama ng anak niyang nurse. Pinagaling po sila sa COVID-19, kasama ni Brother Robert, kasama ni Sister Sheila. Pinagaling sila sa COVID nang dahil po sa sabayang panalangin natin ito hanggang ngayon sa pangalan ni Jesus. Nang dahil po sa pananalig natin, ang pananampalataya natin sa Panginoon. Can you say Amen? Bakit malaki ang nagagawa ng pananampalataya? Ang kailangan po natin gawin ay ito. Faith that refuses to take no for an answer. Faith that refuses to take no for an answer. Pag lumalapit po tayo sa Panginoong Diyos at hingin natin yung kalooban niya, hindi tayo papayag. Gaya ng sinabi at binasa ng aking kapatid kanina, ni Kuya Anday, ni Sister Lumen, yung sa San Lucas na humingi ng hustisya. Hindi niya tinatanggap na itong hustisyang ito ay hindi masagot ang kanyang request. Tama po? Sa Luke 11, mula po sa verses 5 up to 8, yung kapitbahay na humihingi ng 3 tinapay sa kanyang kapitbahay, tapak po siya ng tapak eh. Sabi ho nung, basahin mo na nga po yan, Lucas 11, 5-8. Sabi mo ulit sa tabi mo, faith that refuses to take no for an answer. No? Pag meron tayong faith sa Diyos, ilaban natin ang ating mga dasal at panalangin. Can you say Amen? Ilaban natin ang himala. Hanggang ngayon po, lumalaban kami sa himala para sa aming kapatid na si Sister Rose. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, nilalaban namin po. Hindi po namin tinitigilan ito. Sabi ko nga po sa inyo, ay munang sasabihin, payat na po siya. Pero hanggang ngayon, nilalaban namin. Alam namin, pinagaling na siya ng Panginoon. Alam namin, pinalakas na po siya ng Diyos. Ibasan po yan, yung ilan, 5-8. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, halimbawa, pumunta kayo sa kaibigan niyo isang haping gabi at sinabi sa kanya, kaibigan, pahiram dyan ang 3 tinapay. Dahil dumating ang isang kaibigan ko na galing sa paglalakbay at wala akong maihain sa kanya. Sasagot ang kaibigan mo mula sa loob ng bahay, huwag mo na akong istorbohin. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng mga anak ko. Huwag mo na akong istorbohin, sarado na pinto, nakahiga na kami ng anak ko. Ibig sabihin, umuwi ka na. Tama po? Wala kang makakasahan sa request mo. Tama po? Sagot! Ano po sabi? Tuloy natin, kuya. Ang totoo, ayaw niyong bumangon at magbigay sa inyo sa kabila ng inyong pagkakaibigan, babangon din siya at magbibigay ng kailangan ninyo dahil sa inyong pagpupumilit. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo sa Diyos
at bibigyan niya kayo. Hanapin niyo sa Kanya ang inyong hinahanap at makikita niyo. Kumatok kayo sa Kanya at magbubuksan kayo. Kita po ninyo, hindi niya tinatanggap yung rejection nung siya'y lumalapit sa kapitbahay niya. Katok po siya ng katok, pilit po siya ng pilit na kumakatok. Ganun po dapat tayo sa Diyos. Tama? Can you say amen? Hindi tayo papayag na hindi tayo tutugunin ngayong gabi ito sa pangalan ni Jesus. Kung ito po'y kalooban ni Lord, lahat po kayo, lahat po tayo tumanggap na ng biyaya po ng Diyos. Sakto na yan, tumanggap na talaga tayo ng biyaya ng Panginoon. Can you say amen? Faith that refuses to take no for an answer. Yan po ang nagagawa ng pananampalataya. Yung apo po ni Nanay Amy na lagi pong nanonood sa akin sa live stream, yung anak niya lumapit sa akin, sabi niya, "Brother, itong anak ko may sakit, tapos uminom ng napakaraming sleeping pills. Kasi po, bunga ng depression saka anxiety." No? Ngayon ko lang ito sasabihin, pumunta po ako mismo doon sa bahay ni Nanay Amy sa may Kawayan, Bulacan. Tapos dinala po ni Sister Ciela, anak ni Nanay Amy, yung kanyang anak. At tumulog ng malakas. Praise the Lord. Ano po yung bata, pinag-pray ko po siya. Sabi ko, "Anak, ba't ka umiinom ng sleeping pills? Ang ganda-ganda mo." Maganda po yung anak niya. O rather, apo ni Nanay Amy. Pinag-pray ko po yun. Alam niyo po, ngayon, maaluan na yung mukha ng bata, maayos na, masikasig na muling mag-aaral. Pinagaling po ng Panginoon. Sa pamagitan po ng anxiety at saka depression. Nag-aaral na po siya ng mabuti. Para po po yan ang anak ni Nanay Amy. Sabi nga sa tabi mo, ganyan ang nagagawa ng faith at saka ng panalangin. Tama po. Kaya huwag tayong pumayag na yung ating pananampalataya hindi magdulot ito ng buhay. Dapat po yung faith natin sa Panginoon nagdudulot ng buhay. Can you say amen? Nagdudulot ng anointing, ng favor, ng grace, ng provision ng Panginoon. It follows. Alam po ba din yun? Pag meron tayong pananalig sa Diyos. Tama ba yun, Ate Faith? Kahit hindi ka nagpatotoo mula kahapon, at ngayon, naniniwala ko kasama ng pinagaling mister mo sa pangalan ni Jesus. At ito po siya pinalalakas. Nandito pala sila kagabi, traffic lang talaga, yung makapasok. Nandito pala, pupunta pala sana sila dito. Nag-station of the cross na lang sila, nag-way of the cross na lang sila. Sa haba po ng pila dyan, ng sasakyan. Tingnan po ninyo ang pananampalataya. Kaya sabi ni Jesus, Matthew 28, 19-20, basa kuya. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Ayan. At tandaan niyo, lagi niyo kong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Alam po ninyo pananalig at pananampalataya sa Diyos, hindi lang po natin ito sinasarili. Kailangan po kinakalat yan para sa iba. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat po ng narito, nananalig po kami sa Panginoon, na kayo rin mga nanonood, gumagawa na po himala ang Diyos sa buhay ninyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sabi mo sa tabi mo, ikalat mo yung faith mo. Kailangan po, pinamamalita natin. Hindi lang tayo ang tumatanggap. Tama? Meron na akong biyaya kay Lord. Nakahakay na ako ng kumpare ko sa PNP. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo na mas maraming biyaya? Sabi mo, matuto kang mag-akay. Kaya natin para kay Lord. Tama?
kaya natin, dalhin natin sila para sa Diyos. Ganyan ang faith eh. Eh sabi ng Bible, Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Kaya gagawin nyo, sumalit nyo na. Ang tugon ng tugon sa inyong mga kasalang panalangin sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Amen. Magdulot nawa ng kalakasan sa inyong mga buhay ang pananampalatayang ibinigay nyo para sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mama ko po may thyroid, ang nanay ko may thyroid po yan. Lagi po yung inuubo. Pero alam nyo, kahit ganyan po siya na inuubo, siya pa rin po naghuhugas ng plato sa amin. Minsan siya nagluluto. Kasi po lahat ng kapatid ko nagtatrabaho eh. Ako na lang po naiiwan. At saka yung kapatid kong may sakit. Tatlo lang po kami. Toka-toka kami. Yung kapatid ko nga po may sakit, araw-araw po yan nagpo-post ng mga Word of God. Araw-araw, wala siyang ginawa kundi mag-post ng Word of God. By faith, kumikilos din po siya. Lahat ng gulay na pinamili ng mga ibang kapatid, kasi gulay po pwede niya kainin sa mga prutas, siya po yung nagtatabas. Siya po yung nanghihiwa. Siya po yung nanggagayat-gayat. Para ang gagawin na lang ng iba kong kapatid, lulutuin sa i-blender po para sa kanya. Siya po mismo kumikilos, gumagawa. By faith, through faith, with faith, sa pangalan ni Jesus. E tayo pa kayang malakas, hindi kumikilos ang gagawa para sa Diyos. Tama? Can you say amen? Tayo pa kaya, pag sabi sa tabi mo, ikaw pa kaya? Pakikita niyo sa lamok, ilang minuto pa ako? 10? 10 minutes? 9? 9 minutes? Oh, isa na lang. Isa na lang. Hindi lang po faith matters, kundi ang importante po ay ito. Makinig tayo mabuti ha. Submission to God's will. Submission to God's will. Can you say amen? Pagpapasakop sa kalooban po ng Diyos. Pagpapasakop sa kagustuhan po ng Diyos sa ating mga buhay. Tama? Paano tayo magpapasakop sa Diyos? O, listen to this. Listen to this. Ano sabi ng Biblia? James, chapter 4, verse 7. Kuya. Kaya magpasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. Submit then to God, resist the devil, and he will flee from you. Flee. Lalayo siya pag nilabanan natin siya. Pero dapat, una sa lahat, nagpasakop tayo sa kalooban po ng Diyos. Tama po? Para malabanan natin siya. Kasi kailangan mag-api natin siya, matalo natin siya. Di ba pinag-usapan natin yung kagabi? Tama po? Paano natin siya lalabanan, gagapiin, isang paraan ang magpasakop tayo sa will ng Panginoon sa ating mga buhay. Can you say Amen? May mga kapatiran po dito, lagi ko pong sinasama sa dasal at panalangin. Para po sa inyong kaalaman, nakikita ko ngayon yung kapatid ni Sister Lumen, si Ate Loida. Narinig niyo yung parati, Ate Loida, lagi kitang pinagpe-pray. Lagi kitang pinagpe-pray. Pati ikaw, Ate Biring, lagi kitang pinagpe-pray. Kasama kayo lagi. Minsan, hindi niyo ako napapanood, pero lagi kayong kasama sa dasal at panalangin. Tandaan ang pagpapasakop ko bilang lingkod sa kalooban ni Lord na ipag-pray natin ang isa't isa sa pangalan ni Jesus. Amen. And the rest is history. Nakita natin sila ngayon. Hindi naman natin akalain darating si Ate Loida. Tingnan po ninyo, naka-wheelchair siya. Naka-wheelchair po siya, pero pinapunta po siya ni Lord kasama ng family niya, anak niya, mga apo niya, kasama ng kanyang kapatid na lalaki.
Eh, sino po nagpunta dyan? O nagpapunta dyan? Yung Diyos po. Alooban po ni Lord na makarating siya, makarating sila, makarating kayong lahat. Makasaksi kayo ng kabulihan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Yan po siya, amen. At po kayo mga taga-Iloilo. Yan po tayo mga taga-Iloilo rito. Kasama namin ngayon, galing. Samar. Samar. Kapatid ni Ate Doris. Kapatid ni Ate Doris. Lagi ko rin pinagpipray namin lagi ni Sister Lumen. Nandito sila, taga-Samar. Sino mag-aakala may taga-Samar na pupunta sa gawain natin? Eh, nasa Quezon City tayo. Sino po nagpapunta sa kanya? Ang Diyos po nagpapunta sa kanya. Bilangin po ang ating kapatid si Ate Doris. Nagpasama po siya sa kalooban ng Diyos. Tama po? Ngayon pa lang, inaangkin na po natin na kagandahan loob ng Panginoong Diyos ay tinanggap na ninyong lahat sa pangalan ni Jesus. Ngayon pa lang, ever say amen. Sabi mo sa katabi mo, meron ka ng grasyang tinanggap sa Diyos. Bakit ganyo? Ang Biblia, kapag pinag-uusapan ng kalooban ng Diyos, napakarami nito, hindi ka na pwedeng isa-isahin. Meron tinatawag na permissive will, meron tinatawag na preferential will. Yun na lang preferential will ang babasahin ko yung Alday. Tapos yung isa babagitin ko. Para sa lahat ng mga may sakit, may karamdaman ngayong gabing ito. 17 ng Jeremiah po yan, verse 14. Ito po ay preferential will ng Panginoon. Jeremiah 17:14. Basa po yan. Preference. Kagustuhan ng Diyos na matanggap ninyong lahat ito. Sa pangalan ni Jesus, kasama po kayo mga nanonood sa akin ngayon. Ano po yan, Kuya? Panginoon, pagalingin niyo po ako at gagaling ako. Iligtas niyo po ako at mailigtas ako. At kayo lang ang tanging kong pupurihin. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. At kagustuhan niyan ni Lord na tayong lahat, kayong lahat, ay tumanggap ng kagalingan. Kasama na po ang bawang libro ng inyong pamilya. Tama? At meron din po sinasabi sa Bible na siya may ibig na ang lahat ay makaligtas at makaalam sa katotohanan. Another preferential will of God na ang lahat tumanggap ng kaligtasan at malaman ang truth sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo mula sa kanyang mga salita. Kaya ngayong gabi, salamat po sa pagpunta nyo dito. Uuwi kayong dala-dala ang tugon ng sagot sa inyong mga dasal. Ang panalangin, in Jesus' mighty and powerful name. Salamat din po sa inyo lahat. Nanood sa live stream na ito, tayo po lahat ay magsitayo. Para po sa pangwaling panalangin, tayo po umawit sa mga pagdali. Hallelujah. Praise the Lord. Awit na natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Sa susunod, masahabaan natin yung oras, no? Tama? Mas magsimula tayo ng mas maaga. Tapos, matatapos din tayo ng alas 8 ng gabi. Hallelujah. Habang inaalam pa ako nilang awitin, gusto ko lang po itong sabihin sa inyo dahil nadagdagan na po ang mga speakers natin. Pagkakaroon po tayo ng sa mga susunod na araw at panahon, Life in the Spirit Seminar. Kasi maraming kabataan dito, hindi pa nakakaranas ng LSS. Pagkakaroon po tayo ng LSS. Kasi makukumpleto na yung mga speakers sa lahat ng panayam na ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Tayo pong lahat ay umawit para po sa panghuling panalangin. Sa lahat po ng nanonood sa inyo sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, diyan po sa mga bansang naabot po ng programa ito. Hallelujah. Napakarami po ng maaabot ng programa ito. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Kasama na po ang lahat ng narito. Yes, Lord. Feel the presence of God.
kalakasan, katatagan, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Yes, O Lord. Kung alam po ninyo yung awitin, sumabay po kayo. Yes, O God. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Minsan papapurihan natin ang Panginoon. Yes, O God. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, O Lord. Lahat po kayo, lahat po ng nanonood sa live stream na ito, bigas na po kayo ng Panginoon. Iniuunan ng Lord ang kanyang kamay, ang kanyang kapagpala, ang pagkiwalang kamay sa inyong pong lahat. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus na tatanasan. Yes, O Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. That's right. Sa lahat ng panahon. Oh, yes, O God.
Ginising ako sa umaga. Nakinig ako ng musika. Ang awitin po ng musika, thank you for the blood. Pinakinggan mo po. Napakagandang mensahe. Inuulit ko ang title, thank you for the blood. Tapos ang ginawa ko, minessage ko po yung aking inaanak, si Sister Jessa. Sabi ko sa kanya, inaanak, kantahin mo to. Kaya-kaya mo yan lang, sabi ko. Kasi pag hindi ka kumanta, ako kakanta niyan. Tumawag po siya sa akin. Prinactice niya po yun. Hindi niya po alam yung awitin kasi first time niya mapakinggan. Mahilig din po ako sa musika. Napakagandang awitin. Inawit niya kanina. Halos plakado niya sa pangalan ni Jesus, sa tulong at biyaya ng Diyos. Prinactice po niya yun. Inawit po nila. Tinugtog po nila kanina. Ang salamat sa dugo ni Jesus. Bakit ko po pinasok yan? Ngayon pa lang po, kayong lahat, tayong lahat, by the blood of Jesus, all of us, all of you, are healed right now. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ang Nazaret. Lahat po kayo, lahat po kayo. Father, in the name of Jesus, muli po nagpapasalamat kami sa gabi ito, sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot, sa aming mga dasal at panalangin, sa mga taga-NCR, sa mga taga-Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naabot ng proklamang ito. At maging sa lahat po ng kapatiran na dumalo, mula pa noong araw ng Huwebes hanggang ngayon, salamat po Lord sa lahat ng nagpagal, salamat po sa lahat ng nag-support, nag-alay ng kanilang buhay, ng kanilang oras, ng kanilang panahon, ng kanilang mga talento, ng kanilang mga yaman, upang ito po ay magamit lahat para sa iyong kapurihan, kalwalatian at katakilaan. And again, Lord, tinatanggap namin na kami pong lahat ay tinugon mo na. By faith, through faith, with faith. Romans 10:11, as I close, as the scripture says, anyone who has faith will never be put to shame. Sinasabi ng kasulatan, ang sino mang nananalig ay hindi mabibigo. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. We all ask this in Jesus' mighty and powerful name. We pray with the fellowship of the Holy Spirit.